Magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat nina Noel and Gloria Kakanindin and family, Elihia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Fabian, Obet and Maria Eduardo, Sumampong family. Para sa natatanging kahilingan nina San Pablo family, J. and Aurora Ignacio and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Gina Lynn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Rene Santiago and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga. Para sa maagang paggaling nina Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Joy and Kate, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Rita and Chodora, Rufo Gulinaw, Ricardo and Pete, Portia Margarita Nicolas, at Ismael Antonio. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Felipa Eligio, Dioscoro, Lucia, Domingo, Sinaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrico, Sisinando, Librado, Tony de Guzman, Rosa Pascual, Gloria Saturnino, Leona, Juliana, Leonardo, Christopher, Generoso, Gualberto, Apolonio, Mercedes, Eugenia, Jeffrey, Jocelyn, Arsenia, and Florencia Baledo. Ngayon ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, Pro-Life Sunday. Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. Ngayon ipinagdiriwang natin ay 500 taon ng unang binyag sa Pilipinas. Tayo ay may misyon din na mapalaya ang demonyo at iwaksi ang kanyang gawain sa ating lipunan ngayon. Sa liturhiya, ipinagdiriwang natin ngayon ang Pro-Life Sunday. Matapos ang misa, maaaring dumalaw at magdasal sa Shrine of the Unborn sa Pebrero 2, kapistahan ng paghahandog ng Panginoon sa templo. Ipagdiriwa ang araw ng mga namanata sa Diyos at may pagbabasbas sa kandila. Sa Pebrero 3, kapistahan ni San Blas ay may pagbabasbas ng lalamunan. Hindi lang ang mga may sakit, kundi ang lahat ng gumagamit ng tinig tulad ng guro at mang-aawit. Sa turo ng simbahan, ang mga palatandaan ng mga nasa kapangyarihan ng masasamang espiritu ay madali nating makita at makikilala kahit sa panahon ngayon. Sa mga taong nabubuhay na parang patay at lumalayo sa kapwa-tao, sa mga taong walang kontrol sa sarili, sa mga taong nalulugmok sa awa sa sarili at pagsira sa sariling buhay. Kadalasang alipin sila, hindi lang ng isa, kundi ng maraming demonyo. Mga galit, hinanakit, inggit, takot, at marami pang iba. Magsitayo po ang lahat. Sa pagkat ay Diyos, ika'y pinig,
papuri. Tayo ay magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinang makinig at unawain ang mga turo ng ating Panginoon upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsiyan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awa mo kami. Panginoon, awa mo kami. Kristo, awa mo kami. Kristo, awa mo kami. Panginoon, kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, Nagbubunyi ka namin. pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aming kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong ngalan. Panginoong Diyos, Sabero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakaligtas
Santo, sa dakila ng Diyos. Sa Diyos, papuri sa Diyos. Puri sa Diyos. Puri sa Diyos. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Ama na makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming binubusod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinagbigay alam ni Moises sa mga Israelita na pipili ang Panginoon ng propetang tulad niya na magsasalita lamang ng ayon sa kanyang pahintulot. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, bilang isang apostol, ipinapayo ni San Pablo na higit na makapaglilingkod ang isang taong walang ibang pinagkakaabalahan kundi ang gawain ng Panginoon at hindi nahahati ang pansin sa pagitan ng asawa at ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng laking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon.
Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at nanlubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nasunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at itulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang nilas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. All the time. Palakpakan natin ang napakabuting Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Higit po kayo mga nanonood ng misang ito sa inyong mga smartphone, smart TV, computer, iba pa mga platforms, Facebook Live po natin upang pagnilayan sa ikapat na linggong ito ng pangkaraniwang panahon ang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoong Heso Kristo.
tayo nananalig, tayo nagdadasal, tayong tumatawag sa Kanya. Noong Biyernes po ay may tumawag sa akin kaibigan, nag-text sa akin, sabi sa akin, Father, pwede po bang mangumpisal sa telepono? Sabi ko, hindi pwede. So, pupuntahan kita. So, nag-sick-call po ako sa kanya nung Biyernes. Bago po yun, nakausap ko po siya na hinintay niya yung resulta ng kanyang, siya po ay may cancer. So, hinintay po niya yung resulta ng kanyang mga lab. At nung nga po isang araw ay nalaman niya siya ay may cancer at stage 3 po sa kanyang breast cancer. Meron siya 2 anak, may asawa. At nung pinuntahan ko siya ay nasa daan, kinukwento na niya yung mga pangyayari. Siya umiiyak sa akin kasi bagamat stage 3 siya, nung sa kanyang batay sa kanyang lab test, ay hindi kumalat yung cancer cell niya. Sa dami na nagdasal, humingi ng panalangin at para sa kanya. At ngayon nga po ay nakasalang siya ngayon sa operasyon. Ngayong araw na to, kapon po siya pinasok. At humingi pa rin ng maraming dasal. Bagamat hindi po kumalat yung kanyang cancer, tatanggalin pa rin po yung kanyang left breast. Umiyak siya sapagkat nakita niya kung paano siya kamahal ng Panginoon. Sa kabila ng kakulangan, kahinaan, ay andun ng Diyos. Bagamat may mga takot at pangamba sa Kanya. Binabahagi ko ito upang sabihin sa atin ng Panginoon sa iba't ibang buhay natin na pinagdadaanan ay makapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sa ating binasang Ebanghelyo ay ating napakinggan ang pagpapagaling ng Panginoon, ang kanyang pagtuturo at mayroon pang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu na nagsalita sa kanya, anong pakailan mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Pinapangisay na masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Ang mga tao nang ilala sa tanong sabi, ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang masamang espiritu. Masamang espiritu, At sumusunod naman sa kanya. So, nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At sa ating buhay, ito rin sana ang ating panghawakan. Na siya na makapangyarihan, kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Kasi, alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. At sa mahabang panahon ng ating pamumuhay, sa mahabang panahon ng ating paglilingkod, sa mahabang panahon ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos para sumunod sa Kanya, kailan nga ba tayo pinabayaan ng Diyos? Alam niyo po, sa darating next Friday na po ang aking paglipat sa bagong parokya na aking paglilingkuran doon po sa Pinaod. At sama niyo po ako sa inyong mga panalangin kasi medyo bagong challenges po yung ang aking pong haharapin. Ngayon nga po ay hindi ko po alam, ala pa pong feedback sa akin si Father Ikyo kung hindi pa po naka-lockdown yung parokya niya kasi po ay tumaas po yung COVID cases sa kanila. So naka-lockdown po, wala pong ganitong public masses. So yun po yung aking dadalhin ako ng Panginoon. At pinatunayan naman ng Panginoon sa mahabang panahon ko bilang pari. Magdadala po 1 taon na po akong pari. At na sumunod ka sa Kanya, siya ang bahala.
napunta na po ako sa Mission Paris. Sabi ko nga, sa Santa Cruz, 3 taon po ako doon na binabagyo, binabaha, may high tide, may low tide, no? Pero, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Napunta po ako sa ampunan, sa Bethlehem, bago po ako napunta rito. Doon po talaga, umaasa lang kami sa donation ng mga tao, sa mga bukas palad. Pero, kumilos sa kamay ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya nga, nakaka-amaze ang Panginoon sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kapangyarihan. At ang hiningi lang sa atin ay sumunod sa kanyang kalooban. Ano? Gawin ang kalooban ng Diyos, no? Na siyang may dahilan ng lahat sa ating buhay. Kaya nga po, samahan niyo po ako sa isang panalangin kasi ito pong araw na to ay parang pasasalamat ko din po sa napakadaming biyaya at pagpapala at dito po sa parokyang ito na ginamit ng Diyos sa akin para masunod ko ang kalooban ng Diyos at may pagkukulang din po ay pinag-ubra ng Panginoon at pinakita talaga ng Panginoon kung bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan. Meron po tayong awit na aking pakikinggan. Ito po yung aking dinadasal at inaawit ngayon sa panahon ito kasi kahit po matagal na pong pari, hindi dumadating pa rin pong may mga takot pa rin minsan. Siyempre, tao lang po. Pero sinasabi ni Lord, huwag kang mangamba. Akong bahala sa iyo. Sasamahan kita saan ka man magpunta. Samahan niyo po ako, yuko niyo po ang inyong mga ulo at ipikit niyo po ang inyong mga mata. Sa panalangin ito ng pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal sa atin, saan man tayo dalhin, sinasabi ng Panginoon sa awit na ito. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tumawag tayo sa Panginoon, nagmamahal sa atin na lubos na sinasabi niya sa atin na sa lahat-lahat ng ating paglilingkod, hindi niya tayo pababayaan. Oo, may mga takot sa ating puso. Oo, may mga pangamba. Pero sinasabi sa akin at sa iyo, siya na makapangyarihan Diyos kahit ang demonyo kanyang utusan na umalis. Siya ang dakilang manggagamot na kailanman hindi niya tayo pababayaan at kanyang sinasabi sa iyo at sa akin, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita.
minamahal kita. Amang mga baging, tinataas po namin sa iyo ang aming diocese ng Malolos, kami mga pari na malilipat sa iba't ibang parokya. Ano mang takot at aming pangamba sa aming puso, samahan mo kami upang kami makatugon sa iyong pagtawag, sa amin na sumunod sa iyo. Sapagkat sinasabi mo sa amin, sa kabila ng mga pangambang ito, hindi mo kami pababayaan at kami iyong sasamahan. Sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod. Sa pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. God is good all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at makinalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingan puno ng pagmamahal ating sambitin. Panginoon, mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Para sa mga obispo at pari sa Pilipinas, upang kanilang maipahayag ang kahalagahan ng buhay ng tao mula sa sinapupunan hanggang sa huling sandali nito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Para sa ating lahat na tumanggap ng binyag, upang maiwaksi natin si Satanas, ang kanyang pang-aakit at mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Para sa mga nagdadalang tao, upang sila, ang batang nasa kanilang sinapupunan, ay pangalagaan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman, at yaong mga taong mabibigat ang mga pasarin sa buhay, naway matagpuan ng Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yaong mga namimigati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na mag-uli. Ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa natin iba pa natin mga natatanging panalangin at kahilingan. Muli ating tinataas ang lahat ng mga paris na dahil Malolos sa aming generasya po na Siligabayan sa kanilang panibagong paglilingkod at pagtawag sa panibagong parokyang kanilang paglilingkuran. Amang mawaini, bantayan mo kami, iligtas at pangalagaan sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, ngayit magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mga alin na ay aming inihanda sa pag na ito na indambana, ay tanggapin paggawa ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Unay makapangyarihan, tunay ng marapat ni ko ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin kasi kamatay aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palaya at may tapok sa iyong liningning. Siya ang nagtangal sa amin bilang liping hinirang, parit harinig ko na iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tukuring maglahad, ng dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal ikaw ang bukalta ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gay mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati nabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Kristo. Gayun din naman nung matapos ang hapon, iniwakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hindi nga may simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Anang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang siling muling mabubuhay, kaya hindi lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pawaan paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Tumawag tayo sa ating amang mahabagin, ating awitin ang Ama namin. Manami, sumasalangit ka, Sa sambahin ng ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. ibig sa lupa. Para ng salangit, Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Tawad namin sa kakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso. Kami sala ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasati sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang papayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Iba'y kapayapaan pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, itong kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa ating itaas natin sa Kanya, ating kahilingan, at mapalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Isama rin po natin ang pasasalamat ni Maria Cassandra Isabel Fabian.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging naming kinamtang kaligtasan, ay miling na iyong bigyang kaunlaran sa panapatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo, Kasama sa Espiritu Santo, magpaswalang. Amen. Magsilhod po ang lahat. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo mga kamay at isipan na mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapwa ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sipo muna po tayo para po sa ilang announcement. Pagkatapos po ng banal na misa, sa po may mga stab ng pagkain, wala po tayong stab, bibigyan po tayo ng stab para po sa food po na sa abot na makakaya na para po sa inyo, no? Pagkatapos po ng misa. Pangalawa po ay dapat ba magkakaroon? Okay. Naglabas po tayo ng special issue ng magpakabata. Ayan. At hindi po mukhang bata ay nasa larawan. Pero, ayan po, special issue po to ng ating, kasi dahil po taon 2017 to 2021. So, for 3 years po in the making to. Ayan. Buklatin po ninyo. Sana maka-inspire po to sa ating mga naglingkod. Parang pasubinil ko na rin po sa inyo kasi parang sa akin po noon. Muli, salamat po sa ating mass media, no? Ang mabuting pastol, ayan, Reverendo Father Angelito Santiago. Salamat din po dito sa pagkakataon na to. Nandito po yung mga nangyari po sa loob ng 3 taon kalahati po natin dito sa ating parokya, no? Patas po ng misa, ay, di ba, sasayawin yung maya po, kasi po, meron po tayong team song para po sa 500 years. No, ito po yung ating sasayawin sa mga misa bilang pagkilala po natin, ano? Sa 500 taong pagkalingap, gifted to give. No, yun po, ano. Ready na kaya? Pwede na. Sige po, punta na dito. Ayan po, panoorin po natin sila. Ayan. Ma'am, pakiano nga po yung ito po ang team song ng kinakanta po to sa buong Pilipinas po. Ayan, sige po. Ayan, gifted to give.
Salamat po sa ating mga PC watcheter. Tatay na po ang lahat. Bali, may isa pa po ako dito. Next week po. Ito po yung last mass ko po na Sunday. Dito po sa 3 misa po. No? At muli po, maraming po salamat sa pagkakataon na kasama-sama po tayo sa loob na taot kalahati. At pagdasalan po tayo, sama tayo dalhin ng Panginoon sa ating paglilingkod. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humay tayong nagmamahal, naglilingkod, sumusunod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Buhay pag-ibig